Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ni Chaoyan habang paalis siya na Masters mag-iingat ka dahil ito ay lubhang mapanganib kaya naman bilasan muna at magtago. Napalingon naman ang kanyang ama na kung bakit alam ito ni Chaoyan at nagbigay pa ng babala. Ilang sandali pa ay pinakawalan na nga ni Black ang kanyang atake at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nabahagya namang naiwasan ng mga Elders Cultivators, ngunit sa lakas nito ay bahagya pa din silang nagtamo ng pinsala. Nasabi na lang ng ama ni Chaoyan na bakit sobrang weird, napakalakas ng Sanchuan Thunder. Walang makakalaban dito ngunit hindi ito makakasama kay Chaoyan. Dagdag pa niya na sa ganitong mapanganib na panahon, alam niya at binalaan niya ang lahat bago nagtago. Parang alam ni Chaoyan na Sanchuan Thunder ang gagamitin at tumakbo para magtago sa isang tabi. Ilang sandali pa ay napagtanto na niya na parang mahusay na nilaro kami ni Chaoyan. Sa kabilang banda naman ay naghanda na ulit si Master Wu ng isang atake at nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na bata susunod, kailangan kong gamitin ang pamamaraang ito na ipinasa mula sa aking master. Ang taktikang ito ay dating 18 palms, ngunit ang mga ito ay marangya, ginamit ko ang mga ito sa loob ng 30 taon at pinagsama ang lahat sa 2 palms. Nang marinig ni Xiao Chen ang mga sinabi ni Master Wu ay nakangiti niyang sinabi na hindi naman masama ang pakiramdam na ito. Bata ang sinong hindi nakakaalam ng kanyang sariling lakas, tanggapin ang iyong kamatayan. Ilang sandali pa ay pinakawalan na nga ni Master Wu ang kanyang atake at hindi din ito basta-basta. Subalit kalmado naman itong inaante ni Xiao Chen. Ilang sandali pa ay tuluyan na ngang bumagsak ang matinding atake, at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Bahagya naman itong naiwasan ni Xiao Chen at sabay siyang tumalon ng mataas. Napatingin sa taas si Master Wu sa pagtalon ni Xiao Chen ng mataas at nagtataka siya na kung bakit naiwasan lang nito ang kanyang atake. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang walang halong palm ay isang magandang pangalan. Dagdag pa niya na ito ay may ilang halaga at hindi na ito masama. Sa kabilang banda naman ay bahagyang nag-alala si Black na sabi pa nga niya sa kanyang sarili na owner. Huwag maliitin ang kalaban. Ang mga elders naman ay natatakot na sa mga nangyayari na sabi pa ng isa na ang puwersang ito ay napakalakas. Ramdam na ramdam ni Xiao Chen ang nakakakilabot na puwersa habang nasa taas siya. Nasabi pa nga niya na ang puwersang ito ay lubhang napakalakas. Makalipas din ang ilang sandali ay naghanda na ukit si Master Wu ng isang atake na sabi pa nga niya na bata handa ka na ba sa iyong kamatayan? At harapin ang aking pangalawang palm. Masasabi din natin na hindi talaga ito basta-bastang atake dahil sa nilalabas nitong enerhiya. Sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang malaking palad na may dala-dalang matinding puwersa na hindi niya rin maitatanggi na napakahusay nito. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng matinding pagsabog at makikitang hindi basta-basta ang impact nito. Nasabi na lang ni Black na napakalakas nito kaya hindi na ito kayang hawakan ng aking protection barrier. Ang mga Elders Cultivators naman ay nagsitalsikan sa lakas ng impact. Nasabi na lang ni Wang Chaoyan napakalakas ng puwersa. Nalampasan na nito ang Heaven's Realm. Tumawa ng malakas si Master Wu sa pag-aakalang napaslang na niya si Xiao Chen sa kanyang ginawang atake. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na malakas ka nga pero mas mababa sa akin ang ilang antas. Kahit na ang iyong pisikal na lakas ay mas mataas kaysa sa akin, ang iyong cultivation ay hindi pa rin sapat upang labanan ako. Nang marinig ni Wang Chaoyan ang sinabi ng kanyang master kay Xiao Chen, ay sa isip-isip niya na hindi siya ganoon kadaling talunin, dahil nandito pa rin ang kontrata ng kaluluwa ko. Subalit bahagya siyang kinabahan ng mapagtanto niyang baka si Xiao Chen ay nawala na. Ngunit wala silang kaalam-alam na si Xiao Chen ay may isang abilidad na kayang maglaho na mas lalong tumaas matapos siyang mag-cultivate ng isang buwan. Sa kabilang banda naman ay sinabi na ni Master Wu na ang susunod ay ang nilalang na ito. Ngunit nang makita niyang si Black ay relax na relax at walang paki-alam sa mga nangyayari at nang asar pa. Subalit bahagya siyang nakaramdam sa presensya ni Xiao Chen, kaya naman biglang kinilabutan ang kanyang katawan. Napatingin siya sa taas na sabi pa nga niya na hindi ito maaari anong nangyayari. Naglansad si Xiao Chen ng isang atake na kung tawagin ay palm technique na nasa antas ng 9th grade. Bumagsak sa harap ni Master Wu ang malaking palad ngunit wala itong epekto sa kanya. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na alam kong, walang epekto sa iyo ang 9th grade round level palm. Nagtanong naman si Master Wu kay Xiao Chen na kung bakit sa kabila ng kanyang mga atake ay mukhang maayos ka pa din.
Sa mga tanong ni Master Wu ay bumaba si Xiao Chen upang makita ni Master Wu na maayos siya. At nang makababa siya ay sinabi niya kay Master Wu na tama ka, maayos lang ako at hindi nasaktan. Sa isip-isip naman ni Master Wu na inubos ng 2 palad na iyon ang kapangyarihan ko, subalit walang epekto ito sa lalaking ito. Grabe, nakakakilabot siya. Dagdag pa niya na kung patuloy akong lalaban ng buong lakas, hindi niya ako masasaktan. Pero hindi ko alam kung anong klaseng martial arts ang ginagawa niya. Maya-maya pa matapos siya sa kanyang malalim na pag-iisip ay sinabi na niya kay Xiao Chen na malakas ka talaga. Kailangan kong gamitin ang lahat ng lakas ko ngayon. Sarkastiko namang sumagot si Xiao Chen na kung ganun ay lumapit ka na sa akin at naghihintay lang naman ako. Sa sinabi ni Xiao Chen ay ilang sandali lang din ay naghanda na si Master Wu. Habang natatawa ay nagpalabas siya ng aura na kulay berde. At mga ilang sandali pa ay makikitang mas lalong tumitindi ang aurang lumalabas sa kanyang katawan. Agad na nagbigay ng babala si Xiao Chen kay Wang Chaoyan na takpan ang tenga nito. Na ikinagulat naman ni Wang Chaoyan na kung bakit kailangan takpan ang kanyang tenga. Na agad namang napansin ng kanyang ama na kanina pa naghay-hinala sa kanyang anak. Ilang sandali pa ay biglang tumindi ang lumalabas na enerhiya sa kanyang katawan. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa at sabay na kumalat ang aura na kanyang nilalabas. Naramdaman din ni Xiao Chen ang matinding aurang kumakalat sa paligid. Sa lakas ng aura ay tumilapon na naman ang mga Elders Cultivators dahil hindi nila tinakpan ang kanilang tenga upang mapawalang bisa ang aurang kumakalat sa paligid. Nanatiling nakatayo si Wang Chaoyan dahil sinunod niya ang sinabi ni Xiao Chen na takpan ang kanyang tenga dahil ang aurang nilalabas ni Master Wu ay direktang pumapasok sa tenga. Si Black naman ay gumawa ng malakas na barrier upang mapawalang bisa ang matinding aura. Maya-maya pa ay natapos na nga si Master Wu sa kanyang ginagawa at naiwan na lamang ang makapal na alikabok. Ang mga elders naman kasama ng ama ni Wang Chaoyan ay makikitang nakahilata na ito sa lupa at nanghihina na ang kanilang katawan sa lakas ng aurang pinakawalan ni Master Wu. Si Chaoyan naman na nakapaghanda na kahit papaano ay bahagya lang siyang nakatanggap ng pinsala. Sa kabilang banda naman ay nasabi na lang ni Xiao Chen na medyo malaki ang lalamunan ng matandang ito, mas malaki pa sa langit. Ngunit nagtaka siya dahil wala na si Master Wu sa kanyang hapuran at naiwan na lamang ang bakas nito sa sahig. Subalit may napansin siyang nagroragasang tumatakbo na sabi pa nga niya na hindi ko inaasahan na tatakbo kapag katapos mong mag-iwan ng mabahong utot. Mabilis na tumatakbo si Master at seryoso ito sa kanyang ginagawa. Nasabi na lang ni Xiao Chen habang napapangiti na nakakabaliw, hindi talaga siya katulad ng ibang warriors na nakilala ko dati. Siya ay kasuklam-suklam, walang hiya at duwag. Na kahit si Wang Chaoyan ay nagulat sa ginawa ng kanyang master na sabi pa niya na hindi pwede, si master ay tumatakas. Maya-maya pa ay naghanda na si Xiao Chen upang habulan si Master Wu at sabay niyang sinabi na tumakbo. Sa tingin mo ba ay malalampasan mo ako? Mabilis na hinahabol ni Xiao Chen si Master Wu na biglang naduwag sa kanya. Nang maabutan ni Xiao Chen si Master Wu ay sinabi niya dito na kung handa na ba itong mamatay, napalingon naman si Master Wu kay Xiao Chen na kung bakit ang bilis din ng taong ito. Dagdag pa niya habang naiinis na kung anong klaseng nilalang ba ang batang ito. Ngunit sa kanyang mga tanong ay may isang atake na malapit na sa kanyang mukha na ikinagulat naman niya. Nang maabutan siya ng kamao ni Xiao Chen ay sumabog ang kanyang bunganga sa lakas ng suntok ni ng ating bida. Tumilapon si Master Wu at ilang beses na gumyulang sa sahig. Ngunit nakatayo pa rin ito at nagpatuloy sa kanyang pagtakbo at sabay niyang sinabi na nakakainis sobrang sakit ng suntok na iyon. Si Xiao Chen naman na pinagmamasdan ng tumatakbong pagong na kung hindi pa din ba naiintindihan ng matanda na ito ang sitwasyon. Matapos siya sa kanyang pagsasalita ay nag-teleport siya sa harap ni Master Wu na ikinagulat naman ni Master Wu. Habang nanggigil sa galit ay minura niya si Xiao Chen. At walang ano-ano ay binigyan naman siya ng isang malakas na atake dahilan upang sumabog na naman ang kanyang bunganga. At gumyulang na naman sa sahig dala-dala ang natanggap niyang pinsala. At sa pagkakataong ito ay hindi niya na talaga kinaya ng makatakbo dahil nanghihina na siya sa ginawa mga atake sa kanya ni Xiao Chen. Habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen ay nasabi na lamang niya na ang katawan ng lalaking ito ay talagang matigas, kaya mahirap ang pagpatay sa kanya, at ang maaari ko na lamang gamitin na pamamaraan ay ang mga taktikang ito na tumakbo.
Ilang sandali pa ay nagpalabas na si Xiao Chen ng nakakakilabot na aura sa kanyang kamay at sabay na sinabi niya na huwag kang gumalaw, isang pribilehiyo na mawala ang iyong buhay sa ilalim ng kakayahan kong ito. Sinabi naman ni Master Wu kay Xiao Chen na binabalaan kita, na huwag nang manakit ng mga tao. Natatawa namang sinabi ni Xiao Chen habang nag-iipon ng enerhiyang asul sa kanyang kamay dahil hindi mo na kayang magtago, lumapit ka sa akin. Sa isip-isip naman ni Master Wu habang naiinis na mukhang kailangang kunang gamitin ang kayamanan na iyon. Matapos siya sa kanyang mga iniisip ay itinaas niya ang kanyang daliri at naglabas naman ito ng enerhiya. Maya-maya pa ay lumabas sa kanya ang makalumang mga lingwahe habang sumisigaw at nagkakaroon ng reaksyon ang kanyang katawan. Sa labis na liwanag ay halos wala nang makita si Xiao Chen dito at nasabi na lang niya na kung ano naman ang gagawin nito. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandaling paghahanda ni Master Wu ay nagkaroon na ito ng magic armor sa kanyang katawan. Nang makita ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na mayroon ka peren palang magic armor. Ito na ba ang iyong huling alas? Mabilis naman itong kinumpirma ni Master Wu na tama. Ang magic armor na ito ay ang nangungunang magic weapon sa ika-9 na antas. Dagdag pa niya na hindi lamang nito pinapataas ang aking depensa ngunit tinutulungan din ito ang aking pisikal na lakas na tumaas ng ilang antas. Binigyan niya ng matinding titig si Xiao Chen at makikitang nadagdagan na nito ang kanyang lakas. Maya-maya pa ay naghanda na ito ng isang atake na kung tawagin niya ay Hateless Palm. Napangiti naman si Xiao Chen dito at sabay niyang sinabi na hahayaan kitang mamatay para maintindihan mo. Matapos niyang sabihan si Master Wu ay agad itong naghanda ng nakakakilabot na atake na kung tawagin din ni Xiao Chen ay Heaven's Fist. Matapos ang paghahanda ni Master Wu ay pinakawalan niya na ang kanyang atake. Nasinabayan naman agad ito ni Xiao Chen ng kanyang kapanindig balahibong Heaven's Fist na malaking kamay at nagdadala ito ng nakakakilabot na aura. Nang makita ito ni Master Wu ay nasabi na lang niya na isa ba itong ilusyon na humihinto sa oras. Dagdag pa niya na hindi ko nakita ang kakayahang ito dati. Subalit sa kanyang maraming tanong sa sarili ay malapit nang malagas ang kanyang magic armor sa tindi ng enerhiyang dala-dalang atake ni Xiao Chen. Nakalaunan ay nagawa pa siyang matangay nito at tuluyan nang nalagas ang kanyang magic armor. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa pinaglalabanan nila Xiao Chen at Master Wu. Maya-maya pa matapos ang malakas na pagsabog ay makikitang nanghihina na siya ng husto na sabi pa nga niya na imposible, hindi ito maaaring mangyari. Ang magic armor ay wala ding silbi pagkatapos. Makalipas ang ilang sandali ay nilapitan na din siya ni Xiao Chen. At sabay niyang sinabi na ikaw ay naging napakahina bandang huli. Nagmakaawa naman si Master Wu na huwag mo akong patayin. Susuko ako. Pakiusap lang wag mo akong patayin. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya habang hinahanda ang kanyang atake na hindi mo deserve na bigyan ng awa. Matapos niyang sabihan si Master Wu ay pinakawalan na ni Xiao Chen ang kanyang atake. At napasigaw na lang si Master Wu na hindi mo ako mapapatay. Bago pa man tumama ang atake ni Xiao Chen ay ginamit niya na ang kanyang huling alas na kung tawagin ay double martial arts. Kaya naman nakatakas ang hangal habang natatawang pinagmamasdan niya si Xiao Chen. Dagdag pa niya habang tumatawa na hindi mo naman ini-expect yun diba? Ito ay isa sa aking likas na kapangyarihan. Ilang sandali pa ay pinarami niya na ang kanyang katawan upang iligaw si Xiao Chen. Nasabi na lang ni Xiao Chen habang pinagmamasdan niyang tumatakbo si Master Wu na mukhang double martial arts spirit siya. Dagdag pa niya na sobrang sayang na kailangan kitang patayin, dahil sa ganyan. Habang nilalabas niya ang matinding enerhiya ay sinabi din niya na kukunin ko ang kapangyarihan ng martial arts mo. Ilang sandali pa ay inactivate na ni Xiao Chen ang kanyang atake na ikalawang antas ng Heaven's Fist. Matapos ang kanyang paghahanda ay pinakawalan niya ito. At biglang huminto ang paggalaw ng oras sa nadadaan ng atake ni Xiao Chen. Nasabi na lang ni Master Wu na kung ano ang nangyayari. At ilang sandali pa ay unti-unting nabubura ang mga clone ni Master Wu. At ang tatlong natitira ay ganun din ang nangyayari na dahan-daang naglalaho. Ilang sandali pa ay hirap na si Master Wu dahil sa atake ni Xiao Chen ay nakatanggap din siya ng pinsala. Mabilis na nag-teleport si Xiao Chen sa kanyang harapan na ikinagulat na naman niya dahil kahit anong gawin niya ay nagagawang masundan siya ni Xiao Chen. Sinabi naman sa kanya ni Xiao Chen na nasabi ko na ito. Hindi mo ako malalampasan.
Dagdag pa niya na hindi ka papatayin ng suntok na ito, ngunit makakaapekto ito sa iyong kaluluwa. Sinabi naman ni Master Wu na hindi ito maari at paano umiiral ang gayong nakakatakot na pamamaraan ng martial arts. Hindi ako naniniwala. Hindi naman siya pinakinggan ni Xiao Chen bagkus ay naglabas pa ito ng matinding aura sa kanyang kamay. At nilagay ito sa kanyang ulo na ikinagulat naman ni Master Wu ngunit wala siyang magawa dito. Napapasigaw na lang si Master Wu sa ginagawa ni Xiao Chen dahil unti-unting kinukuha ang kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang sandali sa ginagawa ni Xiao Chen, ay makikitang tuluyan na nga itong nakuha ni Xiao Chen at napapasigaw na lang ito sa sakit. Sa kabilang banda naman sa inner space ni Xiao Chen ay natatawang pinagmamasdan ito ng kanyang banal na buhay. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Matapos niyang kunin ang spirit na si Master Wu ay sinabi niya na maliban sa kapangyarihan niya, wala akong ibang gamit para sa kanya. Maaari kong iwanan ito para kay Li Xingyon. Maya-maya pa ay ikinulong na ni Xiao Chen ang spirit ni Master Wu. Matapos niyang ikulong ang spirit ni Master ay inangat niya ang kanyang paa. At tinuluyan na ang katawan nito at napasigaw na lang ito sa ginagawa ni Xiao Chen. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na si Xiao Chen at naiwan ang katawan ni Master Wu na unti-unting naglalaho. Habang naglalakad si Xiao Chen ay makikitang naiwan na lamang ang makapal na usok na may kasamang alikabok. Sa kabilang banda naman ay sinabi ng ama ni Xiaoyan sa kanya na mahusay, napakahusay. Hindi ko inaasahan na ikaw ang espiya. Dagdag pa niya na isa kang demonyo, pati sarili mong ama ginagamit. Sinabi naman ni Wang Xiaoyan sa kanya na ama, isa tayong pamilya ang sabihin ang mga katagang ginamit ay mahirap pakinggan. Maya-maya pa ay binigyan na lamang niya ng isang masayang ngiti ang kanyang ama. Makalipas din ang ilang sandali ay dumating na si Xiao Chen na agad namang napalingon si Wang Xiaoyan. Natuwa naman si Black sa pagdating ni Xiao Chen at maayos lang ito, pinuri naman siya ni Xiao Chen na mahusay ang kanyang ginawa. Sinabi naman ni Xiao Chen sa ama ni Xiaoyan na ang Panginoon ng bakal na palasyo ay patay na, susunod. Sinabi naman ng ama ni Xiaoyan na ang pagkatalo sa iyo ay hindi nagbibigay sa akin ng kahihiyan, walang kahihiyan. Sa mga sinabi ng royal family ay sinabi ni Xiao Chen sa kanya na kilala mo talaga ang sarili mo, kaya pipiliin mo ba ang kamatayan o ang pagsunod sa akin? Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay bigla na lang itong lumuhod sinyales na pinili niya ang sumunod kay Xiao Chen. Nasabi pa nga niya habang nakaluhod na nirerespeto ko ang master. Nang makita din ito ng mga elders cultivators ay lumuhod din ito at sabay-sabay nilang sinabi na nirerespeto nila ang master. Napalingon naman si Wang Xiaoyan at napansin niyang siya na lang ang hindi pa nagbibigay ng pugay dito. Kaya naman humarap na din siya kay Xiao Chen at sabay na sinabi niya na nirerespeto ko si Master Zhu Chanzhen. Sa loob-loob pa nga niya ay natutuwa ito na ang tulad niyang malakas, ang pagsunod sa kanya ay tiyak na hindi isang pagkakamali. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanilang lahat na simula sa araw na ito, ang maharlikang pamilya ay kasama na sa Qingyanmen. Natuwa naman si Black sa kanilang tagumpay kaya naman binigyan niya ito ng isang malakas na ungol. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na bumalik na sila sa Qingyanmen. Subalit bago pa man umalis si Xiao Chen ay sinabi niya kay Wang Xiaoyan na hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang kailangan mong gawin sa susunod. Tama. Agad naman na sumagot si Wang Xiaoyan na naiintindihan niya ito. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad na ding umalis sina Xiao Chen at Black at naiwan na lamang sina Wang Xiaoyan. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay Noel De Jack, Red Sniper from Taytay Rizal, Kuya Mart TV, Jerome Ian Mani Quiz, User by Christopher Flores from Pangasinan, Elizabeth Vitag Lopez from Orani Bataan, Rene Pat, Ryan Balasta, hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.